Magandang gabi po sa inyong lahat mga kid. 8:00 na naman po ng gabi at kumakatok na naman tayo sa pintuan ng ating mga puso at umaasa po tayo, iisa po ang hangarin natin at ito po ay makapakinig tayo mga salita. So ngayon pong gabi mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa gawain ng ating Panginoon. At ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi po ay napakaganda po dahil may kinalaman po ito sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya na pag-aaralan po natin ngayong gabi ay may kinalaman po sa pagiging matatag. Unyielding faith ang ating magiging discussion. At ang kahulugan po nito ay firm or unwavering trust in God that does not bend or compromise even in the face of trials. Ito ang hangad nating lahat, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng faith that we call unyielding. It means firm, very strong. At ang buhay natin ay nakakaranas ng iba't ibang sirkumstansya. At dahil po dyan, ay necessity sa atin na meron po tayong unyielding faith. Ang aking pong theme tonight ay pinamagatan ko po na unyielding faith, uncompromising Christians versus compromising Christians. Ang isang Kristiyano na mayroong unyielding faith ay hindi po nagkukompromiso. At ang Kristiyano na ang faith niya po ay yielding, hindi firm at bendable, ay nagkukompromiso. Halimbawa, hindi ka nakasimba dahil meron kang ginawang iba, compromise. Halimbawa, may asawa na po tayo, meron pa tayong ibang ginugusto, compromise. Meron tayong pera, hindi tayo nakakapagbigay sa gawain, compromise. Marami na tayong nagawa, isang araw, hindi man lang tayo nakapag-pray, compromise. Marami na tayong napanood sa YouTube, pero hindi tayo nakapag-journal, compromise. Ngayong gabi, mga kapatid, ay tuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo magkakaroon ng isang faith that we call unyielding. There is a call sa topic na ito. Romans 12:2, napaka-tindi ng salita. Do not conform to the pattern of this world. Very strong. Panawagan po yan. Huwag tayong kokomporme sa mundo. Kapag wala kang cellphone, hindi ka na kumporme. Hindi ka na ayon sa kanilang pattern. Yung people ngayon, wala pang trabaho, naka-iPhone na.
pinepuwersa yung mga magulang kahit hindi kaya para lang makakonform. Nawawala ang pasensya, tiyaga, compromise. Sa pang talata, Joshua 24 verse 15, panibagong panawagan ito sa atin. Ang sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Sapagkat sa panahon ni Joshua, maraming Diyos-Diyosan. Nakasang pressure dahil maraming nagre-rebelde. Pwede kang mamili ng dose-dose ng Diyos-Diyosan. Pwede kang mag-compromise. Pwede mong i-compromise. Pwede nilang i-compromise. In fact, kinompromise na nila yung faith nila sa Diyos ng Israel. Pero unyielding, firm si Joshua. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. We will not compromise. Our faith is unyielding kahit may stress or may pressure. Ano ang mga marka ng isang tao na ang faith ay unyielding? Magbibigay tayo ng tatlong marka. Una, absolute devotion to God. Kapag sinabing absolute, para madaling maintindihan, fixed. Hindi nagagalaw. Hindi nagko-compromise. Kahit ano pang mangyari. Parang halimbawa, yung faith mo, magbibigay ka ng 10% kay Lord. Yun ang faith mo. Pagkilala mo yun sa Panginoon. Ano man ang mangyari, walang galawan. Nung araw, ang commitment ko po, bawat taon, pataas ng pataas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kahit magutom, basta hindi yan gagalawin. Maraming Kristiyano ngayon, tiyan muna bago church. Compromise. Nakakapasok sa trabaho, nakaka-absent naman sa church worship. Sa trabaho, hindi sila nalilate. Pag linggo sa church, late na, nagmamadali pang umuwi. Ano ang ipinapakita ng ganitong mga tao sa harapan ng ating Diyos na kataas-taasan? Yielding, bendable, compromiser. Ang marka ng isang unyielding na faith o isang Kristiyano na uncompromising, ang kanyang devotion, absolute, kay Lord at kay Lord lang. Bakit kaya? Ang standard ng Panginoon ay Matthew 6:24. You cannot serve two masters. You cannot serve God and mammon. You cannot serve God and man. So si Lord, ayaw niya ng patas. Gusto niya, siya lang. Number 1. Gusto niya, hindi siya number 2. Laging number 1. Yun ang kanyang pamantayan, standard na tinatawag. Pangalawa, sa Daniel chapter 3 verses 16 to 18, ganyan ang nangyari kay Shadrach, Meshach at Abednego. Remember yung pananakot sa kanila? Na sila po ay itatapon sa horno na pinainit ng 7 beses. Kung hindi sila luluhod sa Diyos-Diyosan, so buhay na ang pinag-uusapan dyan. Pero makikita natin na ang faith nila ay unyielding, unbendable, matatag na matatag. Ini-encourage tayo ng ating Panginoon tonight na sana maging ganito tayo. Ano kaya?
pag dumating ang Antichrist. Ano kaya kapag dumating na yung panahon na tayo po'y pupugutan ng ulo? Si Kristo o ang Diablo? Sigurado, marami po sa atin ang hindi makakapasa. Kaya hanggang may panahon pa, patatagin po natin ang ating faith. Ngayon nga, umulan lang ng konti, wala ng church. Minsan, madalas, marami nang nagawa, di man lang nakaluhod kay Lord for prayer. Pagbabasa ng Bible, mabigat ang katawan. Walang journaling. Maraming sinusuway sa Panginoon, mga pamantayan ni Lord na sana ay buhay sa atin, kagaya ng sana manganganak tayo. Meron tayong dinidisciple dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Alam natin ang reality ng hell. Dahil nasa Bible yan, therefore, tayo po ay naniniwala sa mga declaration ng Scripture and therefore masigasig tayo sa evangelism sa pag-i-invite dahil unyielding ang ating faith in the Word of God. Pangalawang katangian o marka, boldness in the face of opposition. Pwede kasi na medyo bold tayo pag nag-iisa tayo sa bahay. Pero bold pa rin kaya tayo kung nasa opisina na tayo. Nasa SM, nasa mga birthday party ng mga tauhan natin o boss natin, kamag-anak natin. Can we say, hey, bago po tayo kumain, pwede ba tayong mag-pray? Baka hindi natin yun makaya, yung level ng boldness na yon. Lalo na natin hindi makakaya kung tayo ay pagtatawanan ng mga kaibigan natin. Kaya nga, may mga Kristiyano daw na parang James Bond, patago-tago. Boldness. Acts chapter 4 verse 19 to 20. Si Pedro at si John ay pinapatigil sa pagtuturo, pangangaral, dahil tinatamaan sila at tinatablan sila. But Peter and John refused to stop preaching about Jesus Christ. Sa Middle East, nakikita natin, may mga modern martyrs doon, pinapatay. Pero, binibigyan ng chance na mabuhay, i-renounce lang nila si Jesus Christ. Anong sabi ng 2 Timothy 1:7? For God gave us what? A spirit not of fear, but of power. Kung meron tayong takot, baka wala tayong Spirit of God. Dahil hindi raw tayo binigyan ng Diyos ng takot. Ang ibinigay sa atin ay Espiritu ng kapangyarihan, sound mind, and love. Mahalaga ito mga kapatid dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay marka ng mga taong merong unyielding faith. Ang ikatlo ay ang pagiging tapat. So, Word of God. Isa pa ito sa marka na meron tayong unyielding faith. Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to my feet. Marka ito na tayo ay unyielding ang ating faith dahil ang tingin natin sa Bible
ang tingin natin sa Bible ay ilaw. Gaya ngayon, kung wala akong ilaw dito sa studio, paano na? Mamaya, pag lumabas ako sa labas namin at walang ilaw, paano na? Magpapakain kami ng aso, paano na kung walang ilaw? So, kailangan. Ganun ang Word of God. Ganun ang metaphor. Ganun ang tingin natin sa Word of God. Kaya, ginagabi-gabi natin ang pagtuturo para ang mga tao ay maliwanagan. Every Sunday pa, meron tayo. Meron pa tayong mga small groups. Talagang kinakarir natin ang pagtatransmit ng Word of God dahil naniniwala tayo na ang Bible ay ilaw. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, sinasabi din dyan na ang Scripture ay guide. Hindi lang siya ilaw, kundi guide. Yung ilaw kanina na inillustrate ko, liwanag yun para mapakain namin yung aso. Pero ang Bible ay hindi lang ganun kasimple. Ang Bible ay ilaw patungo sa daan ng righteousness. Kaya, sobrang malaki ang pagpupugay natin sa Word of God. At kapag ang Word of God ay ating hinawakan, at ito'y nilagay natin sa buhay natin, nilapat natin, at plano nating sundin ang mga nakasulat, unyielding tayo, kapalad po tayo, mga kapatid. Ngayon, nais kong ipakita sandali, mga kapatid, ang mga tanda din o marka, negative na marka, ng mga taong hindi po unyielding, kundi yung baligtad, yung compromiser, yung nababaluktot siya, yung yielding. Number 1, fear of man. Takot siya sa tao. May mga tao na hindi talaga makapagsalita ng Word of God dahil meron silang fear of man. Ang sabi po ng Bible, 29:25, pabigat. Ang fear of man ay bitag. Bitag pala yan. Kapag lagi kang natatakot sa tao, kaya at palulugaran mo ang tao para hindi kanya mapansin, masira, o tirain, o i-down, ipiplease mo siya. Pero kapag ito ay ginawa natin at lagi mong ginagawa, naging kultura, nasanay ka na, ito daw pala ay bitag. Para ka na ring nahulog sa bitag, hindi ka na makaalis, naging hawla ang pagkatakot sa tao. Mapaparaning ka. John 12:42-43, some leaders believed in Jesus but feared being expelled from the synagogue. Tingnan mo may iba dyan na naniwala na kay Jesus. Pero dahil takot sila sa nanay nila, takot sila sa nagpapaaral sa kanila, takot sila sa tita nila, takot sila sa pare, takot sila sa mga sasabihin ng kaibigan nila, kamag-anak nila, hindi na lang nila tinutuloy. Dito, sabi dito, some leaders believed in Jesus but feared being expelled from the synagogue. Ayun, hindi nila tinuloy. Yan ang yielding ng mga tao. Pangalawa, lukewarm. Malamya. Ang yielding ay malamya, malambot. Hindi sala sa init, sala sa lamig. Lukewarm. At ang sabi ng Bible, Revelation chapter 3, ang lukewarm ay isusuka ng ating Panginoon. Ang gusto niya, mainit. Ayaw niya ng passive. Ayaw niya na yung pasubok-subok.
Kung kay Kristo ka, kay Kristo ka. Mahirap yung isang kanan, yung isang paa mo nasa Panginoon, yung kaliwa mo nasa nag-aalinlangan. Pag naglakad ka, magiging sakang ang lakad mo. Gusto ni Lord, maging unyielding tayo. Ayaw niyang maging lukewarm ang ating pananampalataya. Okay lang yung lukewarm ang katawan mo, medyo bigat ang katawan mo. O yung lousy. Pero yung faith mo, dapat hindi. James chapter 1 verse 6. A double-minded person. Lukewarm yan eh. Ang lukewarm ay double-minded. Ang double-minded ay katumbas ng pagiging lukewarm sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, ang taong ganyan ay unstable. Pag ganyan-ganyan po yan. Hindi malaman, kaliwa kanan. Compromiser yan. Wala yang bearing sa Panginoon yung ganyang klase ng paglilingkod. Si Lord, alam niyo kay Lord, ang tingin ko, nang sinabi niyang, love me with all your heart, with all your mind, with all your strength, hindi po yan 99.9%. Tayo, okay na yung ganong klaseng pamantayan. Kay Lord, hindi pwede yun. Tayo pwede, pero kay Lord, hindi pwede. Tayo pwede. Pwede na yan. Lalo Pilipino, pwede na yan. Yung iba nga, makasawsaw lang sa simbahan. 2 oras. After that, balik na naman sa sanlibutan. Balik sa negosyo. Hindi niya dala yung conviction niya sa kanyang negosyo. 168 hours. Kay Lord, yung 2 oras. The rest, para sa kanya. Hindi ka deserve. O si Lord, hindi mo siya deserve kung ganun tayo. Ikatlo, justifying sin and disobedience. Kung tayo po ay mahilig mag-justify ng ating mga kasalanan, sinungaling ka, kasi ganito, ikaw pang matapang, you try to justify, yielding yan. Dapat, amin ka na lang. Opo, siya nga po. At tandaan niyo po, lahat ng kasalanan, dinesisyonan po natin yan. Bago natin gawin, nag-decide na tayo na magkasala. Kaya pag nahuli ka, umamin ka na kagad. Huwag ka nang mag-justify. Huwag ka nang puro maraming alibis. Kaya humahaba problema natin sa Panginoon ha. Sa tao pwede nating sabihin yan. Hindi pwede sa Panginoon. Sa aklat ng Samuel chapter 15, si Saul nag-compromise dahil sa kanyang pagko-compromise na wala ang kanyang kingdom. Naalala nyo mga kapatid, si Saul, nang hinihintay niya si Samuel, hindi dumating si Samuel ng oras. Anong ginawa niya? Pinakialaman niya ang trabaho ng propeta. Mag-ingat po tayo dyan. Huwag niyong pakikialaman ang trabaho ng pastor. Huwag niyong pakikialaman mga kapatid. Mahalaga po itong prinsipo na to. Marahil maraming matatawa dito dahil wala tayong paniwala sa Bible. Pero mag-ingat po tayo sa Panginoon. Kung talagang tayo ay may paniniwala sa salita ng Diyos, isang malakas na amen doon. Ngayon, wala na. Marami ng spirit ni Saul ngayon. Dahil yung pastor ay hindi agad dumating o nagkulang, pangungunahan na. At doon nawala ang kanyang kingdom. Galatians 1:10. Kapag hinahanap natin ang approval ng tao over God, dinadala tayo nito sa pagko-compromise. So mga kapatiran, napakahalaga po ng usapin na ito. At ito po ay maraming rewards mga kapatid kung tayo po magkakaroon ng unyielding faith. Number 1, God's favor and strength. 2 Chronicles chapter 16 verse 9, the eyes of the Lord reigns throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Patatatagin ka niya. Alam nyo naman sabi ito, ang mata ng Diyos ay paruot parito. Hindi po yan literal ha, ng Diyos ay may mata. Ang punto lang, andyan ang Diyos, nakikita niya ang lahat. Isaiah 41:10, huwag kang matatakot, nasa iyo ko. Huwag kang mag-compromise,
o bahala sa iyo. Ano nangyari kaila Meshach, Shadrach at Abednego? Iningatan sila ng Panginoon. Nang itinapon sila sa hurno, naging 4 ang tao sa loob. Nilabas sila, wala man lang silang amoy usok. Mga kapatid, hindi nagbabago ang qualities ng Panginoon. Siya pa rin yung noon at ngayon. Ang mga taong mayroong unyielding faith ay mayroong crown of life. Revelation 2:10, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Unyielding yun eh. Be faithful unto death. Ibig sabihin, unyielding yung faith natin. Hindi na babaluktot ang faith natin kay Jesus Christ. Nilalaban natin yung kanyang Word of God. Kahit na ano pang mangyari, ayaw nating ikompromiso yung utos. Pag sinabi ng Diyos na kaliwa, di kaliwa. Pag sinabi ng Diyos na kanan, kanan. Pag sinabi ng Diyos, huwag kang manliligaw sa unbeliever, di huwag. Pag sinabi, kung ang faith mo kay Lord, magbibigay ka ng 10%, di magbibigay kahit ako'y magkandagutom pa. Ganun ang taong merong conviction. Hindi kakain kung hindi nakabasa ng Bible. Hindi matutulog kung hindi nakapag-pray. Malalalim na conviction yan. Paglinggo, sa church siya. Yun ang kanyang commitment. Sabi ng Bible, di ba? 6 na araw kayo magtatrabaho. On the 7th day for the Lord. 2 oras na lang. Nagmamadali pa tayo. Because compromisers tayo. Marami sa atin hindi tayo naniniwala talaga sa salita ng Diyos. Yun ang problema, mga kapatid. So, ang aking challenge sa gabing ito, mga kapatid, ay ito po. Stand firm. Put on the full armor of God. Resist the devil. And be a light in the darkness. In the darkness. Ito ang mga kailangan ni Lord para makapagbigay din tayo ng kalakasan sa iba. Nawa ang aral na ito na atin pong pinag-usapan ngayong gabi sa loob po ng 30 minuto ay naging pagpapala sa atin. Ang challenge ko po sa ating lahat, mga kapatid, maging bold tayo para kay Lord. Huwag tayo mag-conform sa sanlibutan. Manatili tayong unyielding ang ating faith. And I tell you, the Lord will bless us. Kamusta po kayo? Anong klaseng faith meron tayo? Tayo ba ay compromiser? Na Kristiyano? Maya't maya, binaviolate natin ang mga pamantayan ng Diyos. Nakakatakot po. Ang mga traffic lights, ayaw nating i-violate. Pero si Lord, lagi natin siyang winawalang saysay ang kanyang mga salita. Hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless, good night. At bukas po muli kung buhay pa po tayo. Huwag niyong kalilimutan, 2 to 3 people die every second. Good night, God bless, Maranatha, and Shalom!